So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Maraming nagagandahan sa klase ng floor finish na ito. Ito yung plain cement or concrete looking na flooring na very attractive no sa mga may trip ng industrial or wabi-sabi or brutalist architecture. Kung fan kayo ng mga design movements na yan, no? Very attractive sa inyo itong concrete finish na flooring. Ngayon, nagtatanong kayo sa akin, paano ginagawa yan? So, didiscuss natin ang dalawang method para magawa yan. Yung isa ay yung cheaper method na common na ginagawa dito lalo na sa atin sa Philippines, at yung pangalawang method ay yung mas mamahaling method, no? Na maaaring mas mamahalin pa nga kaysa mag-tiles ka. No? So, discuss natin yan, yung procedure na yan, sa episode nito. Check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Unahin na muna natin yung cheaper way. Ito, minsan nga hindi natin sinasadya. No? Yung iba kasi walang pambili ng tiles. No? So, nag-decide sila na iwan siya as simple as possible. No? So, iniiwan nila na cement lang. No? Kaya tinatawag natin itong polished concrete floor. No? Kasi yung concrete floor nila, pinapakintab. So, ano ang mga kailangan? No? Ang ginagawa, unang-una, tinatapingan siya. Merong cement topping. So, kung ito ang slab, no, ililinisin muna yan, no? Tapos babasain, tapos lalagyan ng manipis na topping ng cement and sand mixture. No? Tapos sa ibabaw ay lalagyan ng powder na cement. Tapos i-screed siya. Tapos iiwanan siyang rodela, no? Rodelang baka lang ginagamit. No? At iiwanan siya na smooth. No? Pagkatapos, pagka na-smoothen na yan, no? At natuyo na, babasa-basain din para hindi biglaan ang pagkatuyo. No? Pagkatapos na matuyo na talaga siya, mag-cure. So let's say, meron ng ilang days na nag-cure na siya, let's say mga 14 days, saka siya lalagyan ng pampakintab. No? Ang ginagamit lang talaga dyan, no? Yung sinaunang paraan, no? Yung kerosene, no? Pahiran ng kerosene, pupunasan. No? Parang yun ang nagiging sealer, yung sealing agent, no? Para mawala yung alikabok. No? At pagkatapos, pag natuyo yun, floor wax. Di ba? Yan ang ginagawa natin, di ba? At talagang lalampasuhin siya or gagamitan ng polisher, no? Or coconut husk, bunot. Ginagamit natin dati, bunot. Nung mga bata tayo, yan ang exercise natin, no? Bunot. No? Bubunutin yung leg. At okay pa rin yan, no? Para ma-achieve yung cheaper na industrial look na polished concrete floor. Kaya lang, dahil nga yung method na yan ay medyo tipid na paraan, expect mo na mas magiging prone yan sa number one, yung pag-peel off noong upper lining niya, no? O yung pinaka topmost layer ng semento. No? Expect mo na medyo magkakaroon ng peeling off or cracking. No? Major yung cracking. Kasi nga, manipis lang yung ginamit na topping. Number two, wala namang ginamit na bonding agent, kundi tubig lang. No? At wala rin ginamit na sealing agent, no? Maliban doon sa kerosene at yung pampakintab na floor wax. No? So, matipid naman siya. No? At kapag ka nagkaroon ng ganon, pwede mo naman siyang retukihin. Yun ang maganda sa finish na to. No? Kuha ka lang uli ng semento. Tapos
papalitadahan mo lang uli siya. So, appealing pa rin, no? At yan ang pinakamurang paraan para ma-achieve mo itong ganitong klase ng finish. Kung gusto mo naman na mas premium, o mas maganda yung finish at mas matibay, dito ka sa mas magastos na method. So, ito yung ginagamitan na ng iba't ibang mga uh, bonding agent, yung ginagamitan ng chemicals, sealer, at may involved na grinding and polishing tools na siya. No? So, number one, ganun pa rin, no? Yung slab mo, lilinisan, at a-applyan siya ng topping na concrete. Very fine na mga aggregates o yung hinalong buhangin na binistay, no? At semento. Pero yung iba, mas magastos na self-leveling concrete yung ginagamit nila. Itong self-leveling concrete, mabibili mo siya, nakatimpla na yung yung sand at saka yung semento. At meron na rin siyang chemical, meron na rin siyang additive para mas maging matibay at mas workable yung concrete at medyo mas slurry siya, no? Para madali, kasi nga self-leveling siya, no? Kusa siyang magle-level. So medyo matubig tong to, pero hindi ibig sabihin na hindi siya matibay. Mas matibay pa nga siya dahil dun sa mga concrete additives na nandoon sa package, no? And then, kung hindi ka gagamit ng self-leveling concrete, ito-trowel mo siya, no? Yung bakal, rodelang bakal, no? Steel trowel. No? At kapag na-level na siya, hayaan mo siyang matuyo, mag-cure. Minimum yan, 7 days. Hayaan mo muna siya. Yung iba, tinatakpan pa nila, no? Para hindi kagad matuyo. Kasi pag mabilis matuyo ang concrete, o lalo na yung topping, madali siyang magka-crack. Yan. So, ayaw natin yon na makita sa sahig natin. And then, pag natuyo na siya, ang kasunod niyan ay grinding. Alam niyo yung ginagawa sa mga sahig na marble noon? Uso noong 80s and 90s yan, marble. No? Pinapolish nila, no? Merong floor polisher. Pero yung floor polisher kasi, pampakintab, parang pambuffing. Meron pang nauunang ginagawa, sanding. Binabalahan siya ng may mataas na grit o gaspang na parang sandpaper para i-grind, no? Or hasain yung impurities, yung gaspang para mapino pa siya ng mapino. So pinapalitan yung grit o yung gaspang ng sandpaper. Sabihin natin sandpaper para madali nyo maintindihan. Na binabala doon sa grinding machine o doon sa polishing machine. So palit-palit ng grit yun, no? Hanggang sa maging smooth na siya. At kapag smooth na siya, yan, a-applyan siya ng sealing agent, no? Or sealing chemical. No? Ano yung magagawa nito? Iwas alikabok, iwas stain, at madali siyang linisin. So ano-ano yung ginagamit? Pwedeng gumamit ng acrylic-based, no? Na coating. Yung iba ginagamit polyurethane. No? Pag polyurethane, mas mahal yan. No? Kasi ano na yan makunat na yan pag natuyo. No? So hindi nasisiksikan ng alikabok yung sahig mo. Yung iba naman, okay na sa penetrating sealer o concrete sealer. So medyo costly yung mga chemicals na yan. No? Pero ma-achieve mo naman yung maganda, pino, at talagang halos mukhang marble na finish. No? So kung mas premium na feel ang gusto mo sa iyong concrete floor, dito ka pupunta. Yun nga lang, medyo costly yan. No? At may possibility na mas mahal pa yan sa pagta-tiles. Depende doon sa mga gagamitin mong chemicals para ma-achieve yung ganong look. Pero just the same, dahil konkreto yan, i-expect mo na magkakaroon talaga yan ng mga hairline cracks. Talagang natural sa concrete yan na magkaroon ng hairline cracks.
So, para hindi ka masyadong maraming cracks, no? Ang iba ginagawa nila, nilalagyan nila ng control joints. Ano yung control joints? Parang ginuguhitan nila yan ng grinder sa isang certain measurement, certain length. Dinidivide nila sa mga spans. For example, every 3 meters, nilalagyan nila ng control joint. Parang, sabi nga nung mga mason, bikat, binibikatan. So, every 3 meters. Or, depende sa'yo, kung gaano kalapad yung gusto mo para hindi siya masyadong magkaroon ng cracks every time na magkakaroon ng movement ang structure. So, yan ang maiksing video natin. Sana nasagot ko yung mga nagtatanong paano ginagawa yung concrete floors. At sana ay nag-benefit kayo dito sa video na ito. Pwede nyo i-share sa iba doon sa mga iniisip nyo na magiging interested at magbe-benefit din sa information na ito. Marami pa akong ibang videos tungkol sa architecture, construction, project management, at iba pang mga construction topics sa YouTube channel na ito or sa Facebook page na ito. Kaya kung hindi ka pa subscribed at hindi ka pa nagpa-follow, gawin mo na. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat at magkikita-kita po tayo uli sa susunod nating content. Ako po si Architect Ed. Maraming salamat. Bye!